Si Pili at ang mahiwagang gubat. Sa isang tahimik na baryo, nakatira si Pili, isang batang masigla at puno ng pangarap. Mahilig siyang maglaro sa kagubatan malapit sa kanilang bahay, kasama ang kanyang alagang aso na si Bantay. Isang araw, habang naglalaro sila sa kagubatan, napansin ni Pili ang isang kakaibang landas na hindi pa niya nakikita noon. "Tingnan mo, Bantay. Bago itong landas na ito. Tara, tuklasin natin," wika ni Pili na puno ng kuryosidad. Habang naglalakad sila, napansin nilang pinalilibutan sila ng mga kakaibang halaman at mga bulaklak na makulay at bihira. "Ang ganda naman dito," sabi ni Pili. "Parang mahiwaga ang lugar na ito." Nang makarating sila sa dulo ng landas, nakita nila ang isang malaking puno na may pintuang gawa sa kahoy. "Ano kaya ito?" tanong ni Pili. "Baka may nakatago dito." Tinulak ni Pili ang pintuan at bumukas ito. Nagulat siya sa kanyang nakita. Sa loob, naroon ang isang maliwanag na lugar na puno ng mga mahiwagang nilalang tulad ng mga duwende at diwata. Lumapit sa kanya ang isang maliit na duwende. "Kumusta? Ako si Dumi." "Ikaw ba si Pili?" tanong ng duwende. "Oo, ako si Pili." "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" sagot ni Pili, nagtataka. "Matagal ka na naming inaabangan. May mahalaga kaming misyon para sa'yo," paliwanag ni Dumi. "Anong misyon?" tanong ni Pili, sabik na malaman ang detalye. "May isang masamang mangkukulam na nagnanais sakupin ang aming kaharian. Kailangan namin ng iyong tulong upang pigilan siya," sabi ni Dumi. "Paano ako makakatulong?" tanong ni Pili, puno ng determinasyon. "Kailangan mong hanapin ang 3 bato ng liwanag. Ito ang tanging makakapigil sa mangkukulam," sagot ni Dumi. "Saan ko mahahanap ang mga bato?" tanong ni Pili. "Ang una ay nasa lawa ng pag-asa. Ang pangalawa ay nasa bundok ng katotohanan. At ang pangatlo ay nasa puno ng buhay," sabi ni Dumi. "Huwag kang mag-alala, sasamahan ka ni Bantay," dagdag pa ni Dumi. Nagsimula ang paglalakbay ni Pili patungo sa lawa ng pag-asa. Naramdaman niya ang lamig ng hangin at ang bango ng mga bulaklak. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang isang malaking agila. "Ako si Agila, tagapagbantay ng lawa ng pag-asa," sabi ng agila. "Naghahanap ako ng bato ng liwanag. Maaari mo ba akong tulungan?" tanong ni Pili. "Oo, ngunit kailangan mong ipakita ang iyong katapangan. Harapin mo ang malaking isda sa lawa," sabi ng agila. Pumunta si Pili sa lawa at nakita niya ang malaking isda. "Kailangan kong makuha ang bato," sabi niya sa sarili. Lumangoy siya papunta sa isda at humingi ng tulong kay Bantay. "Bantay, abalahin mo ang isda habang kinukuha ko ang bato," sabi ni Pili. Nagawa nilang makuha ang unang bato. "Salamat, Agila," sabi ni Pili. "Susunod na tayo sa bundok ng katotohanan." Nang makarating sila sa bundok, sinalubong sila ng isang matandang lalaki. "Ako si Mang Tandang, ang tagapagbantay ng bundok ng katotohanan," sabi nito. "Naghahanap kami ng pangalawang bato ng liwanag," sabi ni Pili. "Makukuha mo ito kung masasagot mo ang aking tanong," sabi ni Mang Tandang. Ano ang pinakamahalagang aral sa buhay? Naisip ni Pili ang mga karanasan niya sa buhay at sinagot ito. "Ang pagmamahal at kabutihan," sabi niya. Ngumiti si Mang Tandang. "Tama ka, Pili. Narito ang pangalawang bato," sabi nito. "Maraming salamat po," sabi ni Pili. Pupunta na kami sa puno ng buhay. Sa kanilang paglalakbay patungo sa puno ng buhay, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga diwatang naglalaro. "Kami ang mga tagapagbantay ng puno ng buhay." "Ano ang pakay ninyo?" tanong ng isang diwata. "Kailangan naming kunin ang pangatlong bato ng liwanag upang mapigilan ang masamang mangkukulam," sagot ni Pili. "Makukuha mo lamang ito kung maipapakita mo ang iyong katapatan," sabi ng diwata. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong ni Pili. "Tulungan mo kaming ayusin ang aming tahanan," sabi ng diwata. Tumulong si Pili sa pag-aayos ng bahay ng mga diwata. Naglinis siya at nag-ayos ng mga sirang gamit. "Salamat sa iyong tulong. Narito ang pangatlong bato," sabi ng diwata. "Maraming salamat," sabi ni Pili. Kumpleto na ang 3 bato ng liwanag.
Bumalik si Pili sa kaharian ng mga duwende at diwata. Sinalubong siya ni Dumi at ng reyna ng mga diwata. Salamat, Pili, sabi ng reyna. Dahil sa iyo, maililigtas namin ang aming kaharian. Ginamit ng reyna ang 3 bato ng liwanag upang pigilan ang masamang mangkukulam. Lumiwanag ang buong kaharian at nawala ang madilim na ulap na bumabalot dito. Ikaw ang aming bayani, Pili, sabi ni Dumi. Bumalik si Pili at si Bantay sa kanilang tahanan, dala ang mga alaala ng kanilang mahiwagang pakikipagsapalaran. Ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang lahat ng kanyang naranasan at natutunan. Mula noon, naniwala si Pili na sa bawat sulok ng mundo, mayroong kababalaghan at kabutihang naghihintay na matuklasan.